Ang katarungan ay para lang sa mayayaman, pero ang sakit, iyan ang pabaon nila sa aming mga maliliit. Tinali nila ang aking mga kamay gamit ang kasinungalingan, habang ang anak kong si Sofia ay unti-unting nilalamon ng kanilang karangyaan. Hindi ako hihingi ng tawad sa paglaban. Sisiguraduhin kong ang bawat luhang pumatak sa aking pisngi ay magiging apoy na susunog sa kanilang imperyo. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Hindi ka lang isang magnanakaw, Maya. Isa kang mantsa sa malinis at prestihiyosong opisina na ito. Ang boses ni Leonardo ay kasing lamig ng marmol na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob ng malawak na opisina na may malalaking glass window na nakatanaw sa buong syudad, nakakalat ang mga mahahalagang kontrata sa carpet, lukot at gusot na parang ang mismong dangal ni Maya na dinurog sa sandaling iyon. Nakatayo lang si Maya, ang kanyang mga kamay na sanay sa pagdedeliber ay bahagyang nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang bag. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit isang mapait na bara ang bumara sa kanyang lalamunan na nagpabingi sa bawat salitang nais niyang bitawan. Sa tabi ni Leonardo, bahagyang napangisi si Cassandra, ang mga mata nito ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa suot na kupas na uniforme ni Maya. Tahimik na yumuko si Maya habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa gilid ng kanyang bag hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Ang sahod na sana ay matatanggap niya ang tanging pag-asa para pambili ng gamot ni Sofia. Ang bag sa kanyang kamay ay napakagaan, tila ang bawat hibla ng pag-asa niya ay kinitil ng malupit na pangyayari. Naalala niya ang itsura ng batang si Sofia na nakakulot sa kanilang lumang sapin sa bahay. Ang paghinga nito ay unti-unting bumibigat. Hindi nagmumula ang sakit sa mga pang-iinsulto ni Leonardo, kundi sa kawalan ng magagawa habang alam niyang bukas. Maaring wala nang makain ang bata at ang lagnat nito ay walang lunas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang bumabalot sa nakakasakal na atmosfera. Hindi umiyak si Maya kahit na tila nagkakapira-piraso ang kanyang puso. Mabagal siyang yumuko upang pulutin ang mga kalat na papel sa sahig kahit alam niyang wala siyang kasalanan. Bawat galaw niya ay mabagal, tila sinusubukan niyang patagalin ang sandaling ito upang mapanatili ang natitirang kaunting dangal. Lumapit si Cassandra. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong ay tumutunog sa sahig na tila naggigiling sa natitirang pride ng babaeng nasa harapan niya. Walang sinabi ang babae. Nakatayo lang ito habang ang amoy ng mamahaling pabango ay sumasapaw sa amoy ng pawis mula sa uniforme ni Maya. Ang katahimikan ni Leonardo ay mas matindi pa ang hapdi kaysa sa anumang sigaw. Nang lumabas siya ng gusali, ang langit ay unti-unti nang nagdidilim sa banta ng pag-ulan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat na nagpakilabot sa kanya, kaya mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang manipis na jacket. Tumigil si Maya sa gitna ng mga taong nagmamadali. Ang kanyang figura ay napakaliit at tila naliligaw sa gitna ng mga matatayog at mararangyang gusali. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay, ang mga bakas ng kalyo na dala ng pagsusumikap sa buhay, bago muling tumingin sa direksyon ng maralitang komunidad kung saan naghihintay ang kanilang munting silid. May pagkakataon pa nga kayang ngumiti ang tadhana sa isang inang ibinigay ang lahat.
para lamang makatanggap ng ganitong uri ng pagtataboy at kasinungalingan. Paano niya haharapin si Sofia sa pag-uwi niya na wala siyang dalang kahit ano? At ang kanyang pangalan ay nabahiran na ng dudang hindi niya alam kung paano palilinisin. Basang-basa ng ulan si Maya nang makarating siya sa bukana ng eskinita. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila hinihila siya ng putik at ng bigat ng mga nangyari sa opisina. Sa loob ng maliit na silid na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood, bumungad sa kanya ang mahinang pag-ubo ni Sofia. Ang bata ay nakabalot sa isang manipis at kupas na kumot. Ang kanyang pisngi ay namumula dahil sa taas ng lagnat. Sa bawat paghinga ng bata, tila isang karayom ang tumutusok sa puso ni Maya. Lumapit siya, dinampi ang kanyang palad sa noo ng anak at naramdaman ang init na tila nagbabaga. "Mama, nandyan ka na pala," mahinang bulong ni Sofia. Ang mga mata ng bata ay tila nangungusap, puno ng tiwala sa kabila ng hapdi ng sakit. "Huwag kang mag-alala, magaling na ako bukas. Sabay tayong kakain, di ba?" Napapikit ng mariin si Maya, pinipigilan ang pagtulo ng luhang kanina pa gustong kumawala. Sa halip na sumagot ng totoo, pilit siyang ngumiti. Kinuha niya ang basang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang mukha at leeg ng bata. "Oo naman anak, matulog ka na. Kailangan mo lang ng pahinga." Sa labas, narinig niya ang mahinang katok. Si Aling Nena, ang kapitbahay niyang matanda na tila isang anghel sa gitna ng hirap, ay nakatayo doon dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw. "Maya, alam kong pagod ka. Heto, pampainit ng tiyan para sa bata," ani Aling Nena habang nakatingin ng puno ng pag-unawa. Walang tanong, walang panghuhusga, tanging pagdamay lang sa isang kapwa na nakakaranas ng lupit ng tadhana. Tumatango lang si Maya dahil kung magsasalita siya, tiyak na bibigay na siya sa harapan ng matanda. Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Maya. Habang tulog ang buong paligid, naupo siya sa gilid ng higaan at pinagmasdan ang mukha ni Sofia. Sa liwanag ng isang pirasong kandila, napansin niya ang pilak na pulseras na nakapulupot sa maliit na pulso ng bata. Ang tanging alaala na kasama ni Sofia noong iniwan siya sa pinto ng kanilang bahay 5 taon na ang nakararaan. Hinaplos niya ang pulseras. Ang kinang nito ay tila isang misteryong hindi niya maintindihan. Bakit isang batang tulad ni Sofia ang natagpuan sa gitna ng ulan at bakit tila ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagtatago ng isang kwentong mas malalim sa kanyang alam? Hindi niya alam na sa dilim ng eskinita, isang itim na kotse ang nakaparada. Isang lalaki ang nakatingin sa maliit nilang bintana. Hawak ang isang litrato na may hitsura ng pulseras na suot ni Sofia. Ang lalaki ay hindi gumagalaw, nanonood sa bawat kilos ni Maya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang lapitan ang buhay na pilit na itinatago ng mag-ina. Ang katahimikan ng gabi ay nabahiran ng panganib, isang panganib na hindi pa handang harapin ni Maya dahil ang tanging iniisip niya lamang ay kung paano mapapababa ang lagnat ng kanyang anak. Habang ang lahat ay tila payapa, ang mga ulap sa itaas ay nagbababala ng mas malakas na bagyo. Hindi lang sa panahon, kundi sa buhay na kailangan nilang protektahan. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay hindi nagdala ng ginhawa. Maaga pa lamang ay ramdam na ni Maya ang bigat ng kawalan. Sa loob ng kanilang maliit na silid, ang bawat sulok ay tila nagsasabing kailangan na nilang umalis kung hindi makakabayad ng renta.
Tiningnan ni Maya ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Hindi man lang ito sapat pambili ng isang botelyang gamot para sa lagnat ni Sofia. Ang pag-aalala ay isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga ng maluwag. Habang naghahanda si Maya na pumasok sa palengke upang humanap ng kahit anong trabahong mapapasukan, naramdaman niya ang isang matalas na titig mula sa labas. Mabilis siyang lumingon sa pintong yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang usok ng nagbabagang uling at ang maingay na paligid. Gayunpaman, ang kutob niya ay hindi mapalagay. Sa mga taong nanirahan siya sa eskinita, alam niya ang pagkakaiba ng tingin ng isang kapitbahay sa tingin ng isang estranghero. Ang biri na iyon ay hindi nangungutya, hindi nagtatanong. Ito ay isang titig ng paghahanap. Mama, bakit ka kinakabahan? Tanong ni Sofia habang nakaupo sa gilid ng higaan, ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa kabila ng panghihina. Wala ito, anak. Magpahinga ka lang. Babalik ako agad. Sagot ni Maya, pilit na ipinapakita ang isang ngiting hindi naman abot sa kanyang mga mata. Bago siya lumabas, muli niyang inayos ang kumot ni Sofia. Ang pilak na pulseras ay bahagyang lumitaw mula sa ilalim ng manggas ng bata. Hinawakan ito ni Maya at sandaling ipinikit ang kanyang mga mata. Ang disenyo ng pulseras ay kakaiba. Isang maliit na ukit ng isang ibon na tila ba handang lumipad. Hindi ito mukhang gawa ng mga ordinaryong manlililok sa kanilang lugar. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng malawak at malamig na opisina ni Leonardo, ang lalaki ay hindi makapag-focus sa kanyang ginagawa. Ang mukha ni Maya noong nakaraang araw ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi ang galit, kundi ang ekspresyon ng pagkabigla at ang lungkot sa mga mata nito. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na suriin ang background ni Maya. Hindi lang siya basta delivery rider, bulong niya sa sarili. Habang ang mga dokumento sa kanyang mesa ay tila nagsasabing may kulang sa kwento. Si Cassandra, na pumasok ng walang katok, ay agad na napansin ang tensyon sa kanyang mukha. Bakit mo pa pinapaimbestigahan ang babaeng iyon, Leonardo? Isa lang siyang basura na nagnakaw sa kumpanya. Ani Cassandra habang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay marahang humaplos sa balikat ni Leonardo. Ngunit ang bawat hawak nito ay tila nagdudulot ng pagkailang sa lalaki. May mali, Cassandra. Hindi ko maipaliwanag pero may mali, sagot ni Leonardo nang hindi lumilingon. Sa labas ng gusali, isang itim na kotse ang dahan-dahang lumisan. Sa loob nito, ang lalaking nagmanman sa bahay ni Maya ay may hawak na telepono. Nahanap ko na ang bata, wika nito sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal, malamig, at walang emosyon. Ang bawat salita ay tila isang hatol na unti-unting bumubuo sa kapalaran ni Maya at Sofia. Hindi nila alam na ang kanilang payak na pamumuhay ay malapit ng pasukin ng isang bagyong hindi nila kayang pigilan, isang bagyong gawa sa mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Ang init ng araw sa palengke ay tila humahampas sa balat ni Maya, ngunit mas matindi ang init ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Habang nagbubuhat siya ng mga basket ng gulay para sa isang tindera, ang bawat pisong kinikita niya ay tila patak ng dugo na pinaghihirapan. Gusto niyang magmadali, gusto niyang bumalik kay Sofia, ngunit kailangan niyang punan ang kulang na pambili ng gamot. Hindi niya namalayan na sa bawat paggalaw niya, isang pares ng mata ang patuloy na sumusubaybay sa kanya mula sa isang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng palengke. Sa loob ng kotse,
Tinitigan ng lalaki ang litrato ng bata at ang pulseras na nakita niya sa isang lumang record ng pamilyang Villarreal. Sigurado ka ba? Tanong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay marahang kumakatok sa manibela. Ang pagkakakilanlan ni Sofia ay hindi na lamang isang hula. Ito ay isang katotohanang handa nang sumabog sa mukha ng mga taong nagtangkang magtago nito. Alam ng lalaki na ang oras ay nauubos na. Samantala, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang sasakyan ni Leonardo ay dumaan sa abalang kalsadang iyon. Isang aksidenteng paghinto dahil sa traffic ang nagpilit sa kanya na tumingin sa labas ng bintana. Doon, sa gitna ng mga nagmamadaling tao at naglalako, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng kupas na jacket na hirap sa pagbubuhat ng malalaking basket. Iyon si Maya. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na hindi niya nakita noong araw na ipinahiya niya ito. Biglang bumukas ang pinto ng kotse ni Leonardo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang boses sa kanyang isipan ay nagsasabing bumaba siya. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, ang kanyang mamahaling sapatos ay nadumihan ng putik, ngunit hindi niya ito pinansin. Lumapit siya kay Maya na kasalukuyang nakayuko habang nagbibilang ng barya. Maya? Tawag ni Leonardo. Napatigil si Maya. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang lalaking sumira sa kanyang dangal, ang lalaking nagtanggal sa kanyang kabuhayan, ay nakatayo ngayon sa harap niya, sa gitna ng dumi at hirap na kinalalagyan niya. Umatras si Maya. Ang mga basket sa kanyang kamay ay muntik ng malaglag. Ang takot na dulot nito ay mas matindi pa sa anumang gutom na nararamdaman niya. Ano? Ano ang ginagawa niyo rito, Sir Leonardo? Nauutal na tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagtataka. Hindi sumagot si Leonardo. Tiningnan niya ang mga kamay ni Maya, ang mga kamay na dati niyang inakusahang magnanakaw, na ngayon ay puno ng sugat dahil sa pagtatrabaho sa palengke. Sa sandaling iyon, ang malamig na pag-iisip ni Leonardo ay nagsimulang magbago. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi mukhang isang taong may kakayahang magnakaw ng milyon-milyong kontrata. Siya ay mukhang isang inang handang gawin ang lahat, kahit ang magpakumbaba, para lamang sa isang kapirasong tinapay. Bago pa man makasagot si Leonardo, ang lalaking nasa loob ng itim na kotse ay nakaramdam ng panganib. Mabilis nitong pinaharurot ang sasakyan papalayo, ngunit hindi bago nito naispatan ang pagtatagpo ng dalawa. Ang bawat segundo sa palengke ay naging isang napakadelikadong laro ng tadhana. Ang mga lihim na dapat ay manatiling nakabaon ay unti-unti nang lumilitaw sa liwanag. At ang pagtatagpo ni Leonardo at Maya ay simula lamang ng isang malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Bakit ka nandito, sir? Para ipahiya ulit ako sa harap ng maraming tao? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may halong paglalaban. Ang kanyang mga mata, kahit pagod, ay nananatiling matapang habang nakatingin sa lalaking nagdulot ng gumuho niyang mundo. Hindi agad nakasagot si Leonardo. Ang paligid nila ay maingay. Ang ingay ng mga nagtitinda, ang busina ng mga jeepney, at ang tawanan ng mga tao sa palengke. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, tila huminto ang mundo para sa kanila. Tiningnan niya ang suot na damit ni Maya,
ang mga mantsa ng alikabok sa kanyang balikat at ang lalim ng pagod sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang imahe ni Maya bilang isang magnanakaw ay nagsisimulang gumuho sa isip ni Leonardo. Pinalitan ng isang masakit na realidad na hindi niya inaasahan. Hindi ako nandito para ipahiya ka, Maya. Sagot ni Leonardo. Ang kanyang tono ay hindi na kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang opisina. Gusto ko lang, gusto ko lang malaman ang totoo. Napatawa ng mapait si Maya. Totoo? Ang totoo ay wala na akong trabaho. Ang totoo ay ang anak ko ay may sakit at kailangan ng gamot na hindi ko mabili dahil sa akusasyon niyo. Iyon ang totoo, sir. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ni Leonardo. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na siya rin ay nalinlang. Ngunit alam niyang walang saysay ang mga dahilan sa harap ng taong nawalan ng lahat. Sa di kalayuan, ang mga tauhan ni Cassandra ay patuloy na nagmamatiyag. Alam ni Cassandra na kung magkakaroon ng kahit katiting na pagdududa si Leonardo, ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo ay mawawala sa isang kisap mata. Maya, pagpapatuloy ni Leonardo, sinusubukang lumapit. Kung hindi mo kinuha ang mga dokumentong iyon, sino? May dapat akong malaman. Bago pa man makasagot si Maya, isang malakas na busina ng truck ang umalingaw-ngaw. At sa kaguluhan ng palengke, isang grupo ng mga lalaking hindi kilala ang mabilis na lumapit sa direksyon nila. Ang kanilang mga kilos ay kalkulado at ang kanilang pakay ay hindi malinaw. Napansin ito ni Maya. Ang instinct ng isang inang nagpoprotekta ang agad na nag-udyok sa kanya. Umalis ka na, Leonardo! Hindi ko alam kung sino ang mga yan, pero hindi ka ligtas dito. Sigaw ni Maya, sabay takbo patungo sa direksyon ng kanyang tinitirhan. Hindi man sigurado si Leonardo kung sino ang mga lalaking iyon, ang takot sa mga mata ni Maya ay sapat na para paniwalaan niyang may mas malaki pang panganib na kinakaharap ang babae. Hindi siya sumakay sa kanyang kotse. Sa halip, sinundan niya si Maya sa makikitid na eskinita ng komunidad, kung saan ang mga ilaw ay madilim at ang hangin ay puno ng amoy ng kahirapan. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na sa mga nakalaylay na alambre at ang kanyang sapatos ay baon na sa putikan, ngunit hindi siya tumitigil. Nakarating sila sa isang sirang pintuan. Iyon ang tirahan ni Maya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Sofia na nakaupo sa sahig, pilit na kumakain ng lugaw na dinala ni Aling Nena. Nang makita ni Sofia ang pagpasok ng isang estrangherong lalaki sa likuran ni Maya, ang bata ay agad na nagtago sa likod ng kanyang ina. Ang pulseras sa kanyang pulso ay kumislap sa ilalim ng maliit na bumbilya. Sa sandaling iyon, natigilan si Leonardo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa pulseras na suot ni Sofia. Ang disenyong ibon, ang ukit na iyon, hindi ito basta-bastang alahas. Ito ay isang bagay na nakita niya sa isang lumang portrait ng kanyang lola noong siya ay bata pa. Isang portrait ng pamilyang Villarreal na matagal nang nawala sa kasaysayan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging mabigat, tila may sariling timbang na bumabalot sa kanila. Hindi makakilos si Leonardo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pilak na pulseras sa braso ni Sofia. Ang ukit na ibon, ang simbolo ng agila ng Villarreal, ay hindi nakakalimutan ng kanyang isipan. Iyon ang tatak ng pagmamay-ari ng mga tagapagmana ng pamilyang matagal nang ipinagpalagay na wala na. Saan mo nakuha yan? Mahinang tanong ni Leonardo. Ang kanyang boses ay tila galing sa malayo.
Napayakap si Maya kay Sofia, ang kanyang instinct na protektahan ang bata ay nanaig. Ano bang pakialam mo? Hindi mo na kailangang malaman. Umalis ka na, Leonardo. Hindi na kami kailangan ng mundo mo. Ngunit hindi natitinag si Leonardo. Lumapit siya ng bahagya, hindi para manakit, kundi para makita ng malapitan ng ukit. Maya, hindi mo naiintindihan. Ang pulseras na yan, hindi iyan basta-basta alahas. Pamilya ko ang nagmamay-ari niyan. Napatigil si Maya. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Pamilya mo? Anong ibig mong sabihin? Itinapon ng batang ito sa gitna ng ulan 5 taon na ang nakararaan. Ang pamilyang tinutukoy mo ay walang pakialam sa kanya. Habang nagtatalo sila, hindi nila napansin ang isang anino sa labas ng bintana. Ang tauhan ni Cassandra ay nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Agad siyang kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe. Nasa kanya ang bata at mukhang alam na ni Leonardo ang tungkol sa pulseras. Sa loob ng bahay, patuloy ang tensyon. Maya, pakiusap, ipakita mo sa akin, pakiusap ni Leonardo, ang kanyang autoridad bilang isang CEO ay napalitan ng isang desperadong pagnanais na malaman ang katotohanan. Dahil sa pagod at takot at marahil sa isang kutob na hindi na niya kayang itago ang lihim na ito ng mag-isa, dahan-dahang hinubad ni Maya ang pulseras mula sa braso ni Sofia. Ibinigay niya ito kay Leonardo na parang isang bombang oras na handang sumabog. Nang hawakan ni Leonardo ang pilak, naramdaman niya ang lamig nito na tila ba may dala ring mensahe mula sa nakaraan. Sa loob ng pulseras, may isang napakaliit na ukit ng petsa. Agosto 14, 2021. Ito ang petsa nang mawala ang nawawalang tagapagmana ng Villarreal, bulong ni Leonardo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Maya, kung totoo ito, ang batang ito, si Sofia, siya ang panganib na sinusubukang itago ng pamilya ko. Panganib? Ulit ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at poot. Ang batang ito ay isang anghel, at kung ang pamilya mo ang dahilan kung bakit siya nagdusa, kung bakit siya nawala, hinding-hindi ko siya ibibigay sa inyo. Biglang nagkaroon ng ingay sa labas. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang sumipa sa pinto. Hindi na sila nagtago. Ang kanilang layunin ay malinaw. Kunin ang bata at burahin ang anumang ebidensya ng kanyang pagkatao. Leonardo! Sigaw ni Maya habang niyayakap si Sofia. Naramdaman ni Leonardo ang panganib. Agad siyang tumayo sa pagitan ni na Maya at ng mga pumasok na lalaki. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, handang lumaban para sa isang katotohanang ngayon pa lang niya natutuklasan. Sa gitna ng kaguluhan, ang isang nakatagong katotohanan ay unti-unti nang nabubuksan at ang buhay nilang tatlo ay hinding-hindi na muling magiging pareho. Lumabas kayo! Sigaw ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi inaasahan ng mga armadong lalaki. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Ang pinununo ng grupo, isang lalaking may peklat sa kaliwang mata, ay tumawa ng mapang-uyam. Ang utos ni Ma'am Cassandra ay malinaw. Kunin ang bata kahit anong paraan. Huwag mong sagabal ang sarili mo, Leonardo. Hindi mo alam kung anong laro ang pinapasok mo. Naramdaman ni Maya ang panginginig ni Sofia sa kanyang yakap. Ang bata ay walang kibo,
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa mga lalaking may hawak na matigas na bagay sa kanilang baywang. Alam ni Maya na hindi siya maaaring maging mahina. Sa isang mabilis na kilos, hinatak niya si Sofia patungo sa likod ng kanilang aparador, habang si Leonardo ay humaharap sa tatlong lalaki na unti-unting lumalapit. "Leonardo, mag-ingat ka," sigaw ni Maya. Sa isang iglap, sumugod ang isa sa mga lalaki. Sinalubong ito ni Leonardo ng isang malakas na suntok sa sikmura. Kahit siya ay isang CEO na sanay sa boardroom, ang kanyang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit hindi sapat ang husay niya sa pakikipaglaban. Nasugatan siya sa braso ng isang lalaking humugot ng patalim. Ang pulang likido ay nagsimulang dumaloy, bumabasa sa kanyang mamahaling suot na polo. Hindi nagpatinag si Maya. Kinuha niya ang isang mabigat na kawali mula sa kanilang maliit na kalan at ipinukol ito sa ulo ng lalaking sumusugod kay Leonardo. Ang tunog ng pagtama ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Natumba ang lalaki, pansamantalang nawalan ng malay. "Tumakbo na tayo, Leonardo," utos ni Maya habang hinihila ang lalaki palabas sa likod na pinto ng kanilang bahay, patungo sa madilim na eskinita ng mga barangay. Tumakbo sila sa gitna ng ulan na nagsisimula na palang bumuhos. Ang mga yapak nila ay mabilis na lumilikha ng tunog sa mga lubak-lubak na kalsada. Si Sofia ay buhat-buhat ni Maya, habang si Leonardo ay pilit na sumasabay sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat. Hindi sila huminto hanggang sa makarating sila sa ilalim ng isang lumang tulay, kung saan ang ingay ng lungsod ay nalulunod ng tunog ng umaagos na tubig. Huminto sila, humihingal. Si Leonardo ay nakasandal sa pader, ang kanyang braso ay duguan. Tiningnan siya ni Maya, ang galit sa kanyang puso ay nahaluan ng pag-aalala. Kinuha niya ang isang malinis na tela at mahigpit na itinali ito sa sugat ni Leonardo. "Bakit mo ginawa to?" tanong ni Maya, ang kanyang boses ay basag. "Maaari kang mamatay. Pwede mong itapon ang buhay mo para sa amin, pero bakit?" Tiningnan siya ni Leonardo ng direkta sa mga mata. Sa kabila ng dilim, nakita ni Maya ang isang sinseridad na hindi niya akalaing makikita pa niya sa lalaking ito. "Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, Maya, nakakita ako ng isang bagay na totoo. Ang pagmamahal mo sa batang ito. Ang katotohanang matagal ko nang hinahanap. Hindi ko hahayaang mapunta siya sa mga kamay ng taong gagamit lang sa kanya." Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Maya sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Alam niyang sa mundong ito, ang tanging kakampi na lang nila ay ang lalaking dati niyang kinasusuklaman. Ngunit sa labas, narinig nila ang tunog ng mga sirena at ang ingay ng mga sasakyang naghahanap sa kanila. Ang gabi ay hindi pa tapos, at ang pagtatago ay simula lamang ng isang mahabang laban para sa hustisya. Ang ulan sa labas ng tulay ay lalong lumakas, lumilikha ng isang kortinang tubig na naghihiwalay sa kanila sa mapanganib na mundo. Sa ilalim ng tulay, tanging ang tunog ng pagpatak ng tubig at ang mabibigat na paghinga ni Leonardo ang maririnig. Pinunasan ni Maya ang putik sa pisngi ni Sofia. Ang bata ay nakatulog na sa kanyang mga bisig, pagod at takot sa mga pangyayari. "Salamat," mahinang wika ni Maya nang hindi tumitingin kay Leonardo. "Hindi ko alam kung nasaan na kami kung hindi ka dumating." Bahagyang ngumiti si Leonardo, bagamat ang kanyang mukha ay namumutla na dahil sa pagkawala ng dugo.
Naupo siya sa isang tuyong bahagi ng semento. Ang kanyang mamahaling coat ay gusot na at puno ng dumi. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa ito, Maya. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa natin kanina, pakiramdam ko ay ito ang unang beses na nakakilos ako ng ayon sa sarili kong desisyon at hindi ayon sa dikta ng ibang tao. Tiningnan siya ni Maya. Nakita niya ang isang Leonardo na malayo sa CEO na kilala niya. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang taong sugatan, naghahanap ng layunin sa gitna ng mga kasinungalingan. Sino ba talaga si Cassandra sa buhay mo? Tanong ni Maya. Bumuntong hininga si Leonardo, nakatingin sa kawalan. Siya ang fiancé ko sa papel, ngunit sa katotohanan, siya ang kadenang nakagapos sa akin. Ipinilit siya ng mga board member at siyang humahawak sa mga sikreto ng pamilya ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Dahil natatakot silang malaman ko ang katotohanan tungkol sa pamilya Villarreal. At si Sofia? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Siya ang tagapagmana, sagot ni Leonardo nang may katiyakan. Ang bawat yaman, ang bawat kapangyarihan ng mga Villarreal ay nakapangalan sa kanya sa testamento. Kung mawawala siya, lahat ng control ay mapupunta kay Cassandra. Ginagawa nila ang lahat para burahin ang pag-iral niya. Naramdaman ni Maya ang isang matinding poot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi lang pala ito basta negosyo o pera. Ito ay pagpatay sa isang inosenteng bata para sa pansariling interes. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon, determinadong sabi ni Maya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Leonardo at inabot ang kamay ni Maya. Hindi ito isang kilos ng panunukso, kundi isang pangako ng pagkakaisa. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, nagbibigay ng lakas sa isa't isa sa gitna ng dilim. Si Maya, na sanay na mag-isa sa buhay, ay nakaramdam ng isang uri ng proteksyon na matagal na niyang kinalimutan. Si Leonardo naman, na sanay sa mga taong lumalapit sa kanya dahil sa kanyang yaman, ay nakatagpo sa wakas ng isang tao na handang makinig sa kanyang puso. Hindi na kayo mag-iisa, Maya, bulong ni Leonardo. Mula ngayon, ako ang magiging kalasag ninyo. Sa labas, ang mga ilaw ng flashlight mula sa mga tauhan ni Cassandra ay nagsisimulang magsukat sa paligid ng tulay. Alam nilang hindi sila pwedeng manatili roon ng matagal. Sa kabila ng panganib, ang maliit na espasyo sa ilalim ng tulay ay naging saksi sa isang alyansang hindi na lamang base sa paghahanap ng hustisya, kundi sa isang damdaming unti-unti nang namumukadkad sa gitna ng panganib. Ang kanilang mga puso na dati ay magkahiwalay ay nagsisimulang tumibok sa iisang ritmo. Ang umaga ay hindi nagdala ng sinag ng araw, kundi ng isang makapal na ulap na nagbabadyang magpatuloy ang malakas na buhos ng ulan. Napilitan silang lisanin ang ilalim ng tulay dahil sa ingay ng mga naghahanap sa kanila. Sa bawat yabag sa putikan, ramdam ni Maya ang panghihina ni Leonardo. Ang sugat nito sa braso ay nagsisimulang mamaga at ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Leonardo, kailangan nating makahanap ng tulong. Hindi mo kakayanin ang impeksyon, ani Maya habang inaalalayan itong maglakad. Ayos lang ako, Maya, sagot ni Leonardo, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa hapdi. Kailangan nating ilayo si Sofia sa siyudad. May tiwala akong kaibigan sa labas ng Maynila. Doon tayo magtutungo.
Habang naglalakad sa liblib na bahagi ng komunidad, napansin nila ang isang lumang jeepney na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ito ang pagkakataon nila. Mabilis na sumakay sina Maya at Sofia habang tinutulungan ni Leonardo ang sarili na makapasok sa likod. Ang makina ng jeepney ay umugong, parang isang halimaw na nagising sa gitna ng katahimikan. Sa bilis ng kanilang pagtakas, hindi nila napansin ang isang itim na van na nakasunod sa kanila mula sa malayo. Sa loob ng jeepney, habang binabagtas nila ang baku-bakong kalsada, kinuha ni Maya ang isang tela at muling linisin ang sugat ni Leonardo. Ang kanyang mga kamay ay marahan, puno ng pag-aalala. Bakit mo ginagawa ito? Sa dami ng taong nakapaligid sa iyo, bakit kailangan mo pang maging kalasag sa isang taong tulad ko? Tiningnan siya ni Leonardo. Sa gitna ng maingay na makina, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Dahil sa mundo ko, Maya, lahat ay may kapalit. Lahat ay may presyo. Pero sa iyo, nakita ko ang kabutihan na wala ng kapalit. Nakita ko ang pagmamahal na totoo. Yun ang bagay na matagal ko nang pinangarap. Biglang yumanig ang buong jeepney. Isang malakas na banggaan ang naganap sa likuran. Ang van ng mga tauhan ni Cassandra ay sinubukang banggain ang jeepney upang itumba ito. Sumigaw si Sofia sa takot. Kumapit kayo ng mahigpit, sigaw ni Leonardo. Pilit niyang hinawakan ang manibela habang sinusubukang iwasan ang mga humahabol sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, isang plano ang nabuo sa isipan ni Maya. Alam niyang hindi sila makakatakas hanggat hinahabol sila. Tiningnan niya ang mga gamit sa loob ng jeepney. May mga lumang gulong at mga tabla. Leonardo, gawin mo ang sinasabi ko, sigaw niya. Ginamit nila ang mga gamit upang harangan ang daan nang biglang preno ni Leonardo. Ang van ng mga humahabol ay hindi agad nakahinto at bumangga sa isang tumpok ng mga basura at lumang gamit na nagdulot ng isang malakas na pagtagilid ng sasakyan. Tumigil sila sa isang ligtas na distansya. Huminga ng malalim si Maya. Nakaligtas sila sa sandaling iyon, ngunit alam nilang pansamantala lamang ito. Tumingin si Leonardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa. Sa gitna ng panganib at takot, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang nagsisimulang isulat. Isang kwento ng pag-ibig na bumubukadkad sa gitna ng matinding bagyo. Ang maliit na bayan sa paanan ng kabundukan ay tahimik, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Dito dinala ni Leonardo ang mag-ina sa isang lumang bahay na pag-aari ng kanyang yumaong yaya, ang tanging tao na minahal siya ng tunay noong siya ay bata pa. Ang bahay ay luma, gawa sa kahoy, at amoy na amoy ang samyo ng mga bulaklak na ligaw sa paligid. Pagpasok nila, mabilis na inasikaso ni Maya ang sugat ni Leonardo. Gamit ang mga halamang gamot na itinuro sa kanya ni Aling Nena, nilinis niya ang sugat nito. Ramdam niya ang init ng balat ni Leonardo, nilalagnat na ito dahil sa impeksyon. Kailangan mong magpahinga, mahinang sabi ni Maya habang inaayos ang kumot sa katawan ni Leonardo. Ang lalaki ay nakahiga sa isang lumang sofa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Maya. Hindi ako makakatulog, Maya, sagot ni Leonardo. Ang boses ay mahina. Natatakot ako na kapag ipinikit ko ang aking mga mata, mawawala kayo. Natatakot ako na ang lahat ng ito ay panaginip lang. Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na ipakita ang kanyang nararamdaman.
Hindi pa naginip ito, Leonardo. Nandito kami. At hangga't buhay ako, hindi ko hahayaang may manakit sa inyo ni Sofia. Sa labas, ang mga kuliglig ay nag-aawitan. Isang contrast sa tensyong nararamdaman nila sa loob. Si Sofia ay mahimbing na natutulog sa tabi. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing alaala kung bakit sila naglalaban. Habang nakatingin si Leonardo kay Maya, nakita niya ang isang babaeng hindi lamang matatag, kundi puno ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap sa gitna ng kanyang magulong mundo. Maya, kung sakaling matapos ang lahat ng ito, nagsimula si Leonardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kung sakaling makuha natin ang hustisya para kay Sofia, ano ang plano mo? Saan ka pupunta? Tumingin si Maya sa bintana, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa gitna ng mga ulap. Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang, gusto ko ng tahimik na buhay. Isang buhay na walang kasinungalingan. Isang buhay kung saan hindi kailangang matakot. Gusto kong maging bahagi ng buhay na iyon, sagot ni Leonardo ng may buong katapatan. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang taong nakatagpo ng liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Hindi sumagot si Maya, ngunit ang kanyang paghawak sa kamay ni Leonardo ay humigpit. Sa sandaling iyon, ang hangganan ng kanilang mga mundo, ang pagitan ng mayaman at mahirap, ng biktima at salarin, ay naglaho. Ang tanging natira ay dalawang pusong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng sandaling ito ng kapayapaan, hindi nila alam na si Cassandra ay nakahanap na ng bakas. Isang lihim na mensahe ang nakarating sa kanya. Ang lokasyon ng bahay ng dating yaya ni Leonardo. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamalakas na hampas nito ay paparating pa lamang. Ang bukang liwayway sa kabundukan ay napakaganda, ngunit para kay Maya, ang bawat huni ng ibon ay tila isang babala. Habang naghahanda siya ng almusal sa maliit na kusina, ang kanyang isipan ay nakatuon sa mga dokumentong nakuha ni Leonardo mula sa safe ng kanyang lola bago sila tumakas. Ang mga papel na iyon ay hindi lamang basta ari-arian. Ito ay mga ebidensyang nag-uugnay sa mga Villarreal sa isang madilim na transaksyon na kinasangkutan ni Cassandra. Hindi mo kailangang magmadali, ani Leonardo, na dahan-dahang lumabas ng silid. Ang kanyang sugat ay nagsisimula na ring humilom. Ang mahalaga, ligtas tayo rito. Leonardo, tawag ni Maya, habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Binasang ko ito habang tulog ka. Ang mga ito, ang mga ito ang nagpapatunay na hindi lang si Sofia ang target ni Cassandra. Target din nila ang buong linya ng pamilya mo. Si Cassandra ay hindi lang pala desisyon. Siya ang mastermind sa pagkawala ng mga totoong tagapagmana ng pamilya mo noon. Napatitig si Leonardo sa mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng itinuring niyang kapareha, ay siya palang dahilan ng pagkawasak ng kanyang angkan. Paano niya nagawa yun? Paano niya nagawang magpanggap sa loob ng napakaraming taon? Dahil sa utang na loob at sa takot, sagot ni Maya ng may diin. Ginamit niya ang lahat ng kahinaan ng pamilya mo. Bago pa man makapagsalita si Leonardo, isang tunog ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Hindi ito ang makina ng jeepney na dati nilang ginamit. Ito ay tunog ng isang makapangyarihang sasakyan,
pamilyar at nakakatakot. Lumapit si Maya sa bintana at sumilip. Ang itim na SUV ni Cassandra ay nakaparada na sa bukana ng bahay. Kasama nito ang ilang armadong lalaki. Nahanap nila tayo, bulong ni Maya, ang kanyang mukha ay namutla. Sofia! Sigaw ni Leonardo. Mabilis silang tumakbo patungo sa silid kung saan natutulog ang bata. Ginamit nila ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng sahig na itinuro sa kanila ng yaya ni Leonardo noon. Ito ay isang madilim at makipot na daanan na patungo sa kagubatan sa likod ng bahay. Habang gumagapang sila sa loob ng makipot na lagusan, narinig nila ang pagbaksak ng pinto ng bahay sa itaas. Alam kong nandito kayo. Ang boses ni Cassandra ay matinis at puno ng pagkasuklam. Leonardo, lumabas ka. Ibinigay ko ang lahat ng yaman ko para sa'yo at ito ang igaganti mo. Dapat nating ilayo si Sofia, pulong ni Maya sa gitna ng kadiliman. Leonardo, kunin mo si Sofia at tumakbo ka. Ako ang magiging pain. Haharapin ko sila. Hindi! Mariing tanggi ni Leonardo, hinawakan ang kamay ni Maya. Hindi kita iiwan, Maya. Sabay tayong lalaban. Kung matatapos man ang lahat ng ito, tatapusin natin ito ng magkasama. Sa gitna ng lagusan, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang lugar para sa takot. Tanging ang determinasyon na protektahan ang isa't isa. Ang huwad na kapayapaan ay tapos na. Ang tunay na laban para sa kanilang kinabukasan at para sa katotohanan ay nagsisimula na sa mismong sandaling ito. Paglabas ni na Maya, Leonardo at Sofia mula sa madilim na lagusan, bumungad sa kanila ang malakas na buhos ng ulan na tila sumasabay sa kaguluhan ng kanilang damdamin. Sa gitna ng masukal na kagubatan, hinarang sila ng mga armadong lalaki. Sa gitna ng mga ito, nakatayo si Cassandra, suot ang mamahaling coat na walang bahid ng putik, ang kanyang mukha ay puno ng matalim na galit. Ang galing ninyong magtago, ani Cassandra. Ang kanyang boses ay tila talim na humihiwa sa hangin. Leonardo, akala mo ba ay matatakbuhan mo ang responsibilidad mo? Ang yaman na pinaghirapan ko para sa iyo ay hindi mo basta-basta maipapamigay sa isang babaeng walang pinag-aralan. Lumapit si Leonardo, hawak ang kamay ni Sofia, habang si Maya ay nakatayo sa kanyang tabi, handang ipagtanggol ang anak. Hindi ito yaman, Cassandra. Ito ay buhay ng isang bata. Ito ang katotohanang matagal mo nang ibinaon. Tumawa si Cassandra, isang tawang puno ng kapaitan. Katotohanan? Walang nakakaalam ng totoo rito kundi ako. Akala nyo ba ay matatalo nyo ako ng mga dokumentong iyan? Ang mga papeles na yan ay basura. Sa isang mabilis na kilos, naglabas ng baril ang isa sa mga tauhan ni Cassandra. Hindi nagpatinag si Maya. Tumingin siya kay Leonardo, isang tingin na puno ng mensahe, ang kailangang gawin. Sabay silang gumalaw. Hinila ni Maya ang pansin ng mga tauhan sa pamamagitan ng paghagis ng isang mabigat na sanga, habang si Leonardo ay mabilis na lumapit kay Cassandra upang bawiin ang kontrol ng sitwasyon. Itigil niyo ito, sigaw ni Leonardo. Cassandra, sumuko ka na. Lahat ng krimen mo ay may ebidensya na. Hinding-hindi, sigaw ni Cassandra at sa isang pagkakamali, sinubukan niyang agawin ang baril mula sa sarili niyang tauhan. Sa gitna ng agawan, isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, natahimik ang lahat. Si Maya, na nasa harapan,
ay nakaramdam ng pagkapit ni Leonardo sa kanyang braso. Hindi si Maya ang tinamaan, kundi ang lalaking sumubok na manakit sa kanya. Ang putok ay nagmula sa mga pulis na tinawagan pala ni Leonardo bago pa sila makarating sa bahay ng yaya. Ang mga ilaw ng sasakyan ay unti-unting nakapalibot sa kanila. Si Cassandra ay nanigas sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang makita ang mga opisyal ng batas na lumalapit. Ang kanyang imperyo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat ay gumuho sa isang kisap mata. Tapos na ang laro, Cassandra, wika ni Leonardo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng autoridad. Tumingin si Cassandra kay Leonardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng poot at pagkadismaya. Hindi pa tayo tapos, Leonardo. Hindi pa, ngunit ang mga kamay niya ay kinabitan na ng posas. Maya-maya, binuhat ni Maya si Sofia na kanina pa nakayakap sa kanya. Tumingin si Maya kay Leonardo. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita nila ang isa't isa ng malinaw. Ang katotohanan ay lumabas na at ang hustisya ay nakamit na. Ngunit sa likod ng lahat, alam nilang ito ay simula lamang ng mahabang proseso ng paghilom. Ang mga sirena ng pulisya ay dahan-dahang humina ang tunog habang papalayo. Ngunit ang katahimikan na naiwan sa kagubatan ay hindi mapayapa. Si Cassandra ay tuluyan ng dinala palayo. Ang kanyang mga sigaw ng pagpapawalang sala ay nalunod ng malakas na buhos ng ulan. Si Maya ay nanatiling nakatayo roon, yakap-yakap ang kanyang anak na si Sofia, habang pinagmamasdan ang mga pangyayari na tila isang panaginip na mahirap paniwalaan. Lumapit si Leonardo kay Maya. Ang kanyang polo ay punit-punit at may mga mantsa ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang kalinawan. Tapos na, Maya, hindi na kailangang matakot ni Sofia, hindi na kailangang matakot ng kahit sino sa inyo. Tumingin si Maya sa kanyang anak. Si Sofia ay unti-unting dumidilat ang mga mata, nagtataka sa paligid. Mama, umalis na ba ang mga masasamang tao? Tanong ng bata sa mahinang boses. Hinalikan ni Maya ang noo ng anak. Oo, anak. Ligtas na tayo. Pagkatapos ay muling bumaling si Maya kay Leonardo. Ano ang mangyayari ngayon? Ang mga Villarreal, ang mga dokumentong iyan. Hindi ba magiging dahilan ito para makuha ka ng iba? Para magkagulo sa kumpanya? Ngumiti ng bahagya si Leonardo, isang ngiting puno ng pagpapakumbaba. Hahayaan ko na ang mga abogado at ang batas ang humawak sa mga Villarreal. Pagod na ako, Maya. Pagod na ako sa mundong puro pagkukunwari at kapangyarihan. Gusto ko na lang, gusto ko na lang ng buhay na totoo. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng mga punong nagbibigay ng kaunting silong sa ulan, kinuha ni Leonardo ang pulseras mula sa kanyang bulsa at muling ibinalik ito sa braso ni Sofia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tanda ng panganib, kundi tanda ng isang bagong pagkakakilanlan, ng isang batang handang harapin ang mundo ng may dangal. Salamat, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat dahil pinili mong maging tao sa gitna ng mga halimaw. Hindi ako naging tao dahil sa pinili ko, Maya. Sagot ni Leonardo, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang kamay sa pisngi ni Maya. Naging tao ako dahil sa inyo. Ipinakita ninyo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa mga kontrata o sa malalaking gusali.
kundi sa pagmamahal na kayang magsakripisyo. Doon, sa gitna ng putik at ulan, isang mahinhin ngunit matatag na yakap ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang yakap ng mga taong nagtatago, kundi yakap ng mga taong natagpuan na ang kanilang tahanan. Alam nilang maraming tanong ang sasagutin sa mga susunod na araw at marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang kanilang kaligtasan at ang pangakong magkasama silang haharap sa bagong umaga. Sa malayo, ang ulap ay unti-unting humahati, nagbibigay daan sa isang piraso ng asul na langit. Ang bagyo ay tapos na, at ang lupa na dati ay tigang at puno ng lihim ay handa ng magpatubo ng mga bagong pangarap. Ilang linggo ang lumipas matapos ang gabi ng paghaharap sa kagubatan. Ang Ardentia Holdings ay hindi na ang dating malamig at mapang-aping kumpanya na nakilala ng marami. Sa ilalim ng pansamantalang pamumuno ni Leonardo at sa pagtulong ng mga auditor na naglalantad sa mga maling transaksyon ni Cassandra, unti-unting nalilinis ang pangalan ng pamilyang Villarreal. Ngunit higit sa mga papel at pera, ang pinakamahalagang pagbabago ay naganap sa loob ng isang maliit na bahay sa probinsya. Doon, sa gitna ng mga puno ng mangga at sariwang hangin, naninirahan sina Maya at Sofia. Hindi na sila kailangang magtago. Ang bawat umaga ay puno ng simpleng kagalakan, pagpapakain sa mga manok, pagdidilig ng mga halaman, at ang tawanan ni Sofia na tila musika sa pandinig ni Maya. Isang hapon, isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba si Leonardo, hindi na suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Bitbit niya ang isang basket ng mga prutas at, higit sa lahat, ang isang maliit na laruan para kay Sofia. "Tito Leonardo!" Sigaw ni Sofia habang tumatakbo papalapit sa lalaki. Sinalubong ito ni Leonardo ng isang mainit na yakap. Napanood ni Maya ang tagpong iyon mula sa balkonahe. Ang puso niya ay nakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na dati ay hindi niya akalain. Nang magtama ang kanilang mga paningin ni Leonardo, ang lalaki ay ngumiti, isang ngiting hindi napilit, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Kumusta ang buhay dito?" tanong ni Leonardo nang makalapit siya kay Maya. "Tahimik," sagot ni Maya. "At sa wakas, ramdam ko na ang totoong kalayaan. Hindi ko na kailangang magbilang ng barya para sa gamot at hindi ko na kailangang matakot na may kakatok sa pinto para bawiin ang lahat ng sa amin." Naupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Maya, handa na ang lahat para sa legal na pagkilala kay Sofia bilang tagapagmana, pagbabahagi ni Leonardo. "Pero gusto kong malaman, ano ang nasa isip mo? Gusto mo bang bumalik sa lungsod? Gusto mo bang mamuhay ng marangya?" Tiningnan ni Maya ang malawak na bukirin. "Ang yaman at kapangyarihan ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya mo, Leonardo. Ayoko nang maging bahagi niyon. Gusto ko lang na lumaki si Sofia na alam ang halaga ng pagtatrabaho at pagmamahal. Kung tutulungan mo kami, tulungan mo kaming mapanatili ang ganitong klasing buhay." Tumango si Leonardo, tila ba naiintindihan ang lalim ng hinihiling ni Maya. "Gagawin ko ang lahat para protektahan ang katahimikang ito. At Maya, hindi lang para kay Sofia ang pangako ko, para rin sa'yo." Sa sandaling iyon, walang mga malalaking salita ng pag-ibig, ngunit ang kanilang pagkakaintindihan ay sapat na. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala na humihila sa kanila pababa, kundi isang aral na nagtuturo sa kanila
kung paano mahalin ang kasalukuyan. Ang pag-aayos ng mga gusot ng pamilya ay hindi madali. Ngunit sa unang pagkakataon, mayroon silang matatag na pundasyon, ang katotohanan, ang pagtitiwala, at ang pag-asa na ang bukas ay magiging mas maliwanag pa kaysa sa ngayon. Ilang buwan ang lumipas, ang bagyo ay tuluyan ng humupa. Sa korte, ang kaso laban kay Cassandra ay umabot na sa huling yugto. Lahat ng kanyang kasinungalingan, ang pagmamanipula sa mga dokumento, at ang pagtatangkang ipahamak si Maya at Sofia ay nabunyag sa harap ng hustisya. Sa huling araw ng pagdinig, hinarap ni Maya si Cassandra sa loob ng silid hukuman. Walang puot sa mga mata ni Maya. Sa halip, mayroon lamang siyang kalungkutan para sa babaeng kinain na ng sariling kasakiman. Cassandra, wika ni Maya nang tumingin sa kanya ang dating kaaway. Ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa pagdurog ng buhay ng iba. Sana sa pagkakakulong mo matutunan mo ang aral na hindi na ituro ng pera sa'yo. Walang imik si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, ngunit ang kanyang pagguho ay kitang-kita sa bawat pagkibot ng kanyang mga labi. Nang ilabas siya ng mga gwardiya, ang lahat ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit, ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkatalo ni Cassandra, kundi ang kalayaan ni Maya at Sofia. Paglabas ng korte, sinalubong sila ni Leonardo. Hindi na siya ang CEO na nakabalot sa lamig ng kanyang opisina. Dinala niya sina Maya at Sofia sa isang parke malapit sa dalampasigan. Ang simoy ng dagat ay nagdadala ng sariwang hangin, tila nililinis ang lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Ano na ang susunod, Maya? Tanong ni Leonardo habang pinapanood nila si Sofia na nagtatakbuhan sa dalampasigan. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ngayong wala na ang mga panganib, anong plano mo? Tumingin si Maya sa abot-tanaw. Gusto kong magbukas ng isang maliit na negosyo, Leonardo. Isang panaderya siguro. Yung simple lang, yung mabango ang bawat umaga dahil sa tinapay na gawa sa pagmamahal. Isang panaderya? Ngumiti si Leonardo, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Maari ba akong maging tagatikim? O baka naman, maari akong maging katuwang mo? Napalingon si Maya kay Leonardo. Nakita niya ang isang lalaking handang iwanan ang lahat ng kanyang marangyang nakaraan para lamang makapiling sila. Ang pag-ibig na bumubukadkad sa gitna ng panganib ay hindi na lamang isang panandaliang damdamin, ito ay naging isang desisyon. Leonardo, hindi mo kailangang gawin yun. May sarili kang buhay sa lungsod. Ang buhay ko ay kung nasaan kayo, Maya, sagot ni Leonardo ng may katapatan. Hindi na ako babalik sa pagiging taong walang pakiramdam. Natutunan ko sa inyo na ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Sa paglubog ng araw, ang langit ay naging kulay kahel at lila. Sa gitna ng dalampasigan, ang tatlo ay naglalakad ng magkakasama. Ang bawat hakbang ay isang simbolo ng paghilom. Hindi na sila mga biktima ng nakaraan. Sila ay mga manlalakbay na natagpuan ang kanilang destinasyon. Ang huling hamon ay natapos na, at ang natitira na lamang ay ang katahimikan ng pagmamahalan 5 taon nang nakalipas. Ang maliit na bayan sa paanan ng kabundukan ay masigla at puno ng kulay. Sa gilid ng kalsada, isang maliit ngunit tanyag na panaderya ang nakatayo, ang tinapay ng pag-asa.
Ang amoy ng bagong lutong pandesal at kape ay yumayakap sa bawat taong dumadaan, isang paanyaya ng init at pagkalinga na naging tatak na ng lugar na ito. Sa loob ng panaderya, makikita si Maya. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago at takot sa bukas. Ngayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang naglalagay ng mga sariwang tinapay sa estante. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagtitiwala sa sarili. Sa tabi niya, si Leonardo, na hindi na CEO ng isang higanteng kumpanya, kundi ang lalaking nagpapatakbo ng negosyong ito kasama ang babaeng kanyang minamahal, ay abala sa pag-aayos ng mga order ng mga suki. Si Sofia, na ngayon ay isa ng malusog at masayang bata, ay tumatakbo papasok sa panaderya bit-bit ang kanyang mga gamit sa eskwelahan. Mama! Papa! Tawag niya ng may malakas na tawa. Ang tawag na Papa ay hindi na bago, ngunit tuwing naririnig ito ni Leonardo, hindi niya mapigilang mapangiti. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at sinalubong ang bata ng isang yakap. Si Maya naman ay lumapit. Ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Leonardo habang pinagmamasdan ang kanilang munting pamilya.